As you all know, mas malaki yung kinikita namin dito compared talaga sa Pinas. So, sayang yung interest na binabayad mo, which is yung pera sana is pwede mo pang ma-invest sa ibang bagay. Tanggap ako ng uti kahit galing sa gala, walang tulog pumapasok. Kasi nga, iniisip ko, ang bayarin ko. Ito, disappoint lang ako sa kanya kasi nga, umabot na hanggang ngayon. Since February pa, mag-June na. Hindi pa rin na niya ako nabayaran. Hi guys and welcome back to my channel. So before I do the vlog, ako pala si Belly and wala akong experience sa factory pero nito ko sa Taiwan for almost 2 years na. For today's topic guys is yun nga, sa title, emergency fund. So bakit kailangan natin ng emergency fund bilang isang OFW? But si hi muna sa kasama ko. Hoy. Hi! Ito pa isang kasama ko. Hi! Yun. So ngayon guys, day off namin, nag-share ako ng mga experiences ko kung bakit laking tulong sa akin yung emergency fund bilang isang OFW. So, first, let's dive in kung ano ba yung meaning ng emergency fund. So, ang emergency fund is a cash reserve that is specifically set aside for unplanned expenses or financial emergencies. Some common examples include car repairs, home repairs, medical, or loss of income. So, guys, i-share ko lang to sa inyo kasi for the past almost 2 years here, nandito ako sa Taiwan, ang dami kong mga na-experience about pahiram ng pera, pahiram na hindi nababalik, especially sa family ko talaga. So ngayon, way back na sa Manila pa kasi ako, I really set aside money for my emergency funds. So before I set aside for the savings account, meron akong pera for the emergency fund. So yung nangyayari nga is, wala kang napupunta sa savings ko, parang nauubos parati yung emergency fund ko. Kasi nga, before I go to savings, emergency funds muna talaga. Mas malaki yung kinikita namin dito compared talaga sa Pinas. So, mas malaki yung medyo na itatabi ko compared doon sa Pinas. So, naging habit ko na siya on saving money talaga. So, parang doon ko na-realize kung gaano siya ka-important. And gusto kong i-share to sa inyo kasi I know being an OFW is really hard and they expect you na mayroon kang pera na hinahawakan. And I know na yung trabaho natin dito sa abroad is hindi siya basta-basta. We sacrificed, for us, it's like 12 hours na magtatrabaho. And then, diba? So, sihiritan ka lang ng bikinimen, ganon. So, hindi naman, there's nothing wrong to help to our family, to other people, to our friends, to our relatives. But, what's wrong is that, I think some kind of parang take advantage na sa parang kabaitan natin na parang na mindset na nila na parang okay lang na kasi nandyan naman si abroad naman siya yung meron kaya siya muna yung magagastos. And I think we need to stop that culture, we need to stop that mindset. So guys, for tonight para mas maintindihan nyo, I don't give some more details kasi emergency fund is so basic from the word itself, emergency. What I'm going to share with you is, gusto ko lang i-emphasize kung ano yung mga nangyayari sa akin for the past few years na naging lesson learned siya sa akin. So unang instance is yung nagkaroon ng sa scholarship ng pamangkin ko. Ako yung nagbayad ng tuition fee ng pamangkin ko na nag-aaral currently sa college. So, ang kinuha niya ay marine transportation at the tuition fee is mataas. So, ngayon kasi ang nangyari doon is supposed to be meron siyang scholarship, meron magpapaaral sa kanya, but yun nga, hindi natuloy. And that time, parang na-shock ako. So, nagsabi sila na for example, next week na yung exam and then ngayon na yung bayad ng tuition. So, hindi siya makapag-take ng exam kung hindi siya makapagbayad ng tuition fee. So, ang nangyari is sabi ko, sige, meron naman akong pera, nagpadala ako agad. So, meron ako natabi noon na something ganitong amount. So, napadala ko siya agad. So, come to think of it, kung wala akong pera na aside, na set aside, for sure, manghihiram na naman yung parents is yung kapatid ko ng pera para pabayad ng tuition or manghiram sa kapatid ko, maglo-loan na naman. Which is, ang point ko lang doon is loaning from someone, magbayad ka ng interest, tapos yung interest, sayang yung interest na binabayad mo, which is yung pera sana is pwede mo pang ma-invest sa ibang bagay. So, yun lang yung point ko. So, what if wala ako nung pera na set aside? So, wala. So, maungutang din ako. Kasi ayaw ko naman na pababayaan yung pamangkin ko lang. Kasi sayang din. Kasi nag-aaral siya ng mabuti. And then yung pangalawa naman is one time, pupunta ako noon ng Taipei. Tapos sa Taipei, itong kapatid ko na to,
talaga guys, hindi talaga to tumatawag, hindi to nagchat-chat. Nagchat-chat lang to once in a blue moon. And nashock ako kasi habang tulog ako sa biyahe, tumawag siya. Tapos yung tinawag niya is nangumusta, tapos bigla siya nagsabi na yung motor niya daw kailangan niyang bayaran kasi i-embargohin na ng lending company. So ngayon kasi yung kapatid ko is meron kinuhang motor, tapos parang 3 months na lang ma-full na. Ngayon hindi niya nabayaran kasi nga meron siyang hindi ko na inano yung rason kung bakit. Alam ko na kung anong rason kung bakit. Alam niyo ba guys, yung nag-chat pa sa akin after noon is yung agent pa mismo ng lending company. Kasi binigay yung FB account ko, yung pangalan ko. So parang na-shook ako noon kasi sabi ko, tangina, may travel ako noon, hindi ko inasahan na gano'n. So na naman yung emergency fund ko na nabawasan na naman na siyempre, kapatid ko yon. Pag kapatid ko pamangkin, pag family kasi hindi ako makasay no. So ayun, nagpadala ulit ako ng pera para doon. And then yung pangatlong instances is ito, may kapatid kasi yung tatay ko na parang matanda na rin kasi yung tatay ko matanda na. And meron silang lupa sa amin. Actually guys, kaya din wala akong masyadong savings na malaki kasi meron akong binabayaran na kondo and then may binibili ako mga lupa sa probinsya. So, may separate kami na lupa talaga na binabayaran monthly. So, yung lupa na talaga yun is parang nakaset aside na yun. Ngayon, yung isang kapatid ng tatay ko is parang narinig niya na bumibili na nga kami ng lupa. Yung mga kapatid ng tatay ko, binibenta ng lupa. So, ngayon, nagtumawag na ibenta yung lupa kasi nagkakasakit siya. So, kailangan niya pambayad ng hospital bills kahit ganito lang daw na amount. And that time, guys, walang masyadong kaming source of funds kasi yung isang kapatid na seaman is umuwi din, nagpakasal. So, sabi ko, patay. Tapos, nagbigay pa ako ng pera sa kapatid ko pang kasal din. So, sabi ko, meron akong ganitong pera sa bank account ko, inisip ko lang. So, sabi ko, na naman, another ano na naman to. So, hindi naman ako pwede namang hindi kasi syempre kapatid na ng tatay ko yon. And so far, may pera naman ako. So, natabi. So, ngayon, ang sabi ko, sige, ganito mo ng amount, ipapadala ko for the meantime and ipa-monthly ko na lang yung iba. So, hindi ko na nga alam guys kung saan ko pupulutin yung mga ganong amount. Kasi halos every month talaga, meron talaga siyang parang emergency parate. Hindi ko alam bakit ganun. So, sinasabi ko nga, alam nyo ba, ito lang ang punto ko. Kahit meron kayong ganon, huwag nyo i-deprive yung sarili nyo din na enjoy. Kaya ako minsan, dahil stress ako nga sa mga ganyang instances, nag-set aside talaga ako sa sarili ko na magkaroon ng extracurricular activities to enjoy myself. Para at least, kahit stress ako sa mga ganyang bagay, na-enjoy ko rin sa sarili ko. Kasi, ang hirap, pag ma-focus tayo, di ba, puro lang trabaho, tapos ganun, tapos mga pangyayari, ganun. So, at least, mabawasan din yung mabawasan yung lungkot, yung stress ko, and then, so far, grateful naman talaga ako kasi kahit papaano hindi ako nauubusan ng funds kasi I have my YouTube, ganito, then may mga affiliates ako, and then, yun, and, nung nakaraan, tanggap ako ng OT kahit galing sa gala, walang tulog, pumapasok. Kasi nga, iniisip ko, ang bayarin ko, ito pang iPhone ko, babayaran ko, and then, in-expect ko na talaga na every month merong emergency. Yung pang-apat is yung allowance ng best friend ko. Ito, I'm very disappointed with this. Hindi ko alam yung papanood niya to kasi yung best friend ko na to, close ko talaga to nung college, and then nagkaroon ng emergency sa family niya, na hospital yung tatay niya. Tapos, kailangan niya ng allowance kasi nga, hindi naman malaking gastos yung sa hospital kasi public siya, nagpa-hospital. And then yung kailangan niya lang is hindi siya na pumasok sa work, and then kailangan niya ng daily allowance sa day-to-day niya, tsaka pambili nung gamot para sa tatay niya kasi hindi na makasama sa insurance or chuchu. So yung guys, sabi ko, yun nga, at then meron akong emergency fund. So ngayon, sabi ko, sige, magpadala lang ako ganitong amount, and then kahit babayaran mo lang the next week. Umabot na hanggang ngayon. Since February pa, mag-June na. Hindi pa rin na niya ako nabayaran. And ang knowing ba na, although hindi ako madrama kasi na magpo-post ako sa Facebook na, oy, ganito, wala yung, kung ano yung nangyayari sa pamilya ko, sa probinsya. Never ako nagpo-post, and never ako, ang puro ko lang post is kung ano yung parang facade na nag-travel ako, kumakain ako ganito. But they never know na meron din akong pinagdadaanan sa buhay na hindi nila alam. And ayaw kasi na parang, to the extent na magdrama din ako dun sa tao na nanghiram ng pera na ganito. Kasi ayaw ko din. Kasi pera ko naman yun. Ba't kailangan ko pang magdrama para makuha ko yung pera na hiniram niya? So, ang sabi ko lang, sige,
naningil ako sa kanya, and then sabi niya, alang siya, ganun, ang dami niyang rason. And syempre, ako, hindi naman ako, nonchalant ako, ayaw ko naman mag-overreact or what, ayaw ko naman i-course, kasi nga, ayaw ko na ganun. I always think on the positive side. So sabi ko, pinabayaan ko na lang for now. So sabi ko, baka yung pera na yon is, pag magbayad siya, merong mahalagang bagay na mapaglaanan, di ba? Kasi minsan, yung pera na naka-reserve na yon, pag darating yon, ay, timing, may dumating. So, mayroong pala akong babayaran na ganito. So, yun lang yung naging mindset ko for now. So yung palang best friend ko ngayon, hindi na ako chinachat. So, yun. Yan yung sad. Super sad kasi hindi ko alam kung ano yung mindset niya, bakit niya ako ginanon. Hospital bills ng anak ng pamangkin mo. Pamangkin ko. So, amakin mo guys, anak na ng pamangkin ko, ako pa yung nagbabayad ng hospital bills. So, ngayon guys, nag-chat yun, ano kasi siya, early siya ng asawa, and I think 20 pa lang siya years old. Nangasawa na siya, and then nabuntis yung asawa niya, and then ngayon guys, wala silang both na proper na trabaho kasi hindi naman sila nakagraduate ng college. So, although ako, nagdrama ko, pinagalitan ko, ganun-ganun, bakit inunan nyo mga ganyan? So, at the end of the day, nagpadala pala ng pera pang bayad ng hospital bills. So, yun nga, kung wala akong natabi noon for emergency, wala din, wala. Nga, utang kami, utang ako left and right. Siguro kung wala akong emergency fund, utang ako left and right now. Kasi, alam nyo guys, ang sahod dito sa Taiwan, kahit malaki siya, kung malaki din gastusin mo sa Pinas, wala din. Tapos kung katulad ka pa sa akin na puro gala, puro luho, daming gastusan, 'di ba? Wala din. Wala ka ring wala ka ding mapupuntahan yung pera mo kasi ang isip kasi ng mga tao sa Pinas, you have this lot of this money. So that's why they will think of you na parang option kanila when life gets hard. Gets nyo ko? So for you to able to para ma-survive mo yan, kailangan mo magtabi. And then ang tip ko lang din talaga is sometimes you say, kailangan mag-say no. And then, sometimes din, mas okay din na mag-give kayo ng advice, bakit ganito, bakit ganyan. Kasi, ang hirap, pag parati na lang kayo mag-say yes ng yes. Okay? Ang pang last is yung namatay yung kapatid ng tatay ko. Namatay yung kapatid ng tatay ko this January lang ata yun. Basta this year lang, after ng kasal ng kapatid ko. Namatay siya, and then since sa other siya na other province, hindi siya sa amin, hindi siya sa Cebu kung saan kami nakatira, sa other siya. So kailangan ng emergency na pera para pamasahe, pang allowance. So as you all know, siya kayo magkakapatid, and for now, parang ayaw ko sana sabihin na naging breadwinner ako kasi I hate those word kasi bunso ako, and then but yun na yung nangyayari na every time merong mga kailangan na pera, sa akin na sila lumalapit. And yun, wala namang trabaho kasi yung si mga kapatid, nag-asawa, and then inland siya, nasa isla siya noon. And ako lang talaga yung natatrabaho na single, and then yung mga kapatid ko, to make the story short, ako lang talaga nagsusupport for now. So yun, nagpadala ako agad noon kasi kailangan na makapunta para maka-attend ng libing yung tatay ko. And ayaw ko naman i-deprive kasi kapatid niya yun. And syempre, ang mindset na meron kang pera eh. So, ano yung reason para mag-hold back para hindi mo i-grant kung ano yung request. Pag si tatay na talaga, alam nyo guys, ito lang yung weakness ko talaga. Pag si tatay na, pag si nanay yung manghingi sa akin, never ako nakasay no. So, pag maghingi yan ng pera guys, automatic talaga yan, agad-agad. Within the day, kailangan ko mapadala. Kasi I know, sa parents ko, kumbaga, they are the top priority ko talaga. Kasi alam ko, sa nanay, sa tatay ko, hindi sila nanghingi ng pera na hindi nila kailangan. Kasi since birth talaga, alam ko kung paano mag-handle ng pera yung tatay ko, especially yung nanay ko. Si nanay ko, hindi talaga yan mukhang pera. Never talaga yan. Hindi talaga yan parang sabihin kanya na, uy, padala ka ng pera, wala. Sabihin pa siya na yun, nasa yun na lang yung sahod mo, ganun. Never talaga yan. Yan yung nagustuhan ko sa magulang ko. Yun yung parang pag sila na yung nanghingi, by hook or by crook, kailangan ko magpadala ng pera talaga sa kanila. Basta parents ko na. Lesson learned talaga, pag hindi kayo magtabi ng pera, kahit sabihin nyo na hindi kayo magtabi ng emergency fund, diretso nyo sa savings account nyo. Pag wala kayo kasi pong fund for emergency, mahirapan talaga kayo. Kasi, nangyari kasi, napapansin ko, especially sa kapatid ko, namin ako sa kapatid, or sa mga kilala ko is, pag merong emergency, ang ginagawa nila agad is nangungutang, which is, wala namang masama doon mangutang kasi babayaran naman natin. And walang masama doon kasi ang inutang naman is for the
for the emergency nga. Pero ang point ko lang, if kaya mo na magtabi ng mga ganitong amount every month sa sahod mo para for the emergencies. Kasi every month talaga, hindi mo talaga maiwasan na magkaroon ng emergency. So, yun lang yung punto ko dito. Kasi ang term emergency is very basic. So, what I'm sharing to you is yung mga nangyayari sa akin kung paano nakatulong yung emergency fund para hindi ako malubog sa utang. Kasi alam nyo guys, nung 20s ako, nalubog ako sa utang with my credit cards. And dun ko talaga na-realize kung gaano kahirap magkaroon ng utang. And from that, nakabangon ako. But now, I'm still using my credit card, but in a good ways naman. So, yun yung parang lesson learned ko talaga. So, gusto ko lang i-shout out yung mga nag-comment kakabago lang. Si Hoodloom, si Base 3049, si Antoyski, si Chris Life and Fashion, si Jason Cabilanas 9743, si Alan Cornelicia 8963, and si Edward Reyes 9439, and si Rachel's Avenue. So thank you guys for watching my vlog. And see you on my next vlog. And sa mga nag-a-apply dyan sa Taiwan, as I always said, always believe in yourself. And God is good all the time. And all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.